Hello mga katikurama. Grabe yung gigil ngayon ni Ursula nang simula na ng kasunduan ng Manalastas at saka ni Dave. Nakasama yung ninong ni Dave. Ay naku mga katikurama, hindi na nagparamdam si Dave na ginawang grupo ni Ursula. Alam nyo naman mga katekram na si Ursula gumawa ng isang GC na magkaroon ng koneksyon kay Dave. Nagtakan ang karamihan ng mga supporters during the live of Ursula na hindi na nagpaparamdam even sa GC si Dave sa kanila punto por punto. Kaya worry sila sobra doon. Dahil sa pinakita ni Dave ngayon sa kanila na didmahin sila. Punto por punto. Ano kaya ang mga dahilan, mga katekram? Siguro mga katekram, this is opinion of Kuya SMB, na paliwanagan si Dave ng maayos sa matitinong taong na nakapaligid sa kanya siguro during the settlement. Kasi napansin ng karamihan na ayaw na ng tao kay Ursula. Siyempre, ayaw na ng tao kay Ursula, tapos didikit pa doon si Dave, lalong aayawan or didistance yung mga tao kay Dave. Ganun lang po doon mga katekram. Kaya wag na po kayong magtaka. Even sa mga kawakwakan dyan sa kabila na yung bata dumidistansya, kung lalo na papansin niya na mapapahamak siya sa puder po kung sinong namamahala sa kanya. Kasi si DC gumagawa ng hakbang na gagawin ang lahat na gamitin si Dave sa kanyang sariling kapakanan, sariling interest to earn money. Yun lang po ang purpose niya. Hindi yung nandyan si Ursula to protect Dave, na papahalagahan si Dave, mamahalin si Dave. No. Maling-mali po yun. Nandyan lang yan dahil nakikita niya na magagamit niya si Dave at mauuto niya yung mga nagtunay na nagmamahal kay Dave na mabigyan siya ng 30% commission sa mga nag-i-sponsor kay Dave. Yun lang po ang target niyan. Yun lang po ang dahilan niya. Kung bakit until now na pinaglalaban pa rin ni Ursula kahit siya'y bukong-buko na, sa kadadaldal na wala naman katuturan, pero pinaglalaban pa rin niya. Kung ano ang gusto niyang gawin, ay bahala ka. Ay bahala na rin po sa mga supporters dyan na kung magpauto kayo sa babae na po na yan. Kilitasin ng maayos, busisiin ng maayos, bukikiin ng maayos ang background information ni Ursula. Kasi dun yung malalaman ang buong katotohanan na ginagamit lang si Dave ni Ursula na masira si Tekram sa mga tao na mabigyan siya ng pansin nito. Ganun lang po ang purpose niya. So wag niyong isisi lahat sa bata, kung ano man ang mga misunderstanding noon, kasi even yung bata si Dave siguro naguguluhan pa that time. Siyempre even sa loob ng pamamahay ninyo, so alam niyo siguro yung magiging attitude o ng isang bata kung pinapagalitan, di ba? Ang importante, nalaman ng karamihan kung ano ang nasa saloobin ni Dave, na even yung sarili niya hindi niya maintindihan. Pero ngayon,
nang nagising na ang bata sa katotohanan, aba-aba. Siyempre, kung alam ng tao na dadaan siya sa tulay, na alam niya ang tulay sira na, malalaglag siya sa tulay kasi sira na, lilihis yan. Yun ang ginawa ngayon ni Dave Manalastas. Na wala na siyang update, wala na siyang masyado naki-coordinate sa grupo ni Ursula dahil siguro napansin din ng kung sinong lagi nakagabay kay Dave ngayon na ginagamit ka lang niyan na makabuo ng mga tao at magamit ka lang niyan, di ba? Yung mga ganong excuses. Yan ang pinaglalaban ngayon ni Ursula. Kaya sa mga katekram dyan, bumalik na lang kayo dito. Iwanan nyo na si Ursula. She is the worst of the worst of this community. Marami niya, sometimes, iba dyan, nadala na niya. Kasi may ways siya na, yung di ba may mga sinasabi siya bago siya mag-start ng kanyang tapos may mga proverbs pa siya na mula sa Bible, kanyang mini-mention doon. Wala. Doon lang pinopoint niya na mahikayat niya yung tao. Ganun po. Gagawin ang lahat ng masamang tao, magpanggap na mabait, magpanggap na makatao, magpanggap, marami dito. Hindi lang sa mga lahat, even the environment of us, sa ating kapaligiran, mayroon. Feeling mabait, feeling kakampi, pero yung pala ang tutuklaw sa'yo. Kailan nagtiwala ka sa tao, kailan na binigay mo na ang lahat, pero lulukuhin ka pa at the end na makuha lang ang kanilang sariling interest. Ang importante, nagamit ko naman yan, wala na akong jampak di ba? Marami dito sa social media magpanggap. Totoo yun, direct to the point na tayo. Huwag po tayo mag-alinlangan pa magsalita. Marami dito mga katekram, kaya magkilatis, magbusisi. Dito actually, kung maging masipag ka lang dito sa social media, may kita ka dito. Sa totoo lang, magkakaroon ka ng kita dito. Pero yung mga small creator katulad namin, pero ako hindi naman ako lagi dito, nag-upload lang naman, wala ko na yun sa paglalabing sometimes, may kita dito. Pero hindi siya masyado kalakyan. Importante may kita. It is an extra income. Yung point ni Kuya SMB. Isa yan si Ursula mga katekram. Gumagawa lang yan magkaroon ng extra. Kaya alam naman natin na malaki ang utang ni Ursula sa Hong Kong. Until now, hinahabol pa siya. Anong ginagawa? Nanuuto siya ng maraming tao sa nakakapaligid kay Dave. Na makakulimbat ng pera. Siguro ang purpose ni Ursula na magagamit ko to si Dave. Makabayad ako ng utang. Di ba yung mga ganong excuse, yung eksena, mga katekram. Kaya, uulitin ko po na kung tuloy-tuloy ni Dave na medyo dumistansya, kay Ursula, big applause ako doon. Kasi hindi siya safe doon sa grupo ni Ursula. Madali lang magsabi, mahal ko si Dave, aalagaan ko si Dave. Pero deep inside, kontra pala. Magaling pala sa on-cam na magsabi ng I love you, na may pakita sa mga supporters na mahal si Dave. Dahil alam ni Ursula, kahit nagkakaroon ng misunderstanding si Ursula at si Dave at si Tech, pero mayroon pa rin nagmamahal. Ngayon, medyo nagkaroon na ng kasunduan
nagkaroon ng settlement. Na dahan-dahan na maibabalik ang mga tao na mapatawa na nila si Dave. Makuha din ng loob ng makuha ni Dave ang loob ng mga tao na to support him. Ganun lang po doon. Alam mo yung mga katek, nagkagulo lang ganitong gulo dahil po sobra dagdag yung mga sinasabi ng mga kawakwakan. Dagdagan pa ni BJ na feeling magaling during the interview of Dave, akala niya na hindi siya mapapahamak. Look at you now. Di ba ganun lang po dun? Mahirap na gusto natin na pumasok sa grupo na yung grupo naman yung umaayaw. Di ba? Wag na natin siksik ang sarili natin. Ha? Wag na isiksik natin kasi sa ganung way man lang, it means na natatakot yan na malabuan ba kung sa Bisaya. Laging sinasabi sa mga supporters, sa mga supporters ni Tatay Tek, kung sino nagko-content, nagpo-protect kay Tatay Tek Ram, beginner, a small creator, i-welcome nyo. I-welcome nyo po. Huwag kayo mag-focus sa isa. Kasi there are many ways din. Hindi lang yung idea niya dapat yung bigyan pansin. Makihalubelo rin kayo sa idea na iba. Na kahit paano, malaking impact yun na makatulong yung mga ideas nila to adapt to have sa progress na may angat na itong community ito, tulong nila kay Tatay Tek Ram. Ganun lang po dun kasimple mga ka-idol kay Kuya SMB. Huwag po tayo mag-alinlangan. Go and go. Go and go. Ganun lang po dun. Hindi naman tayo papabayaan siguro mga supporters ni Tatay Tek na nandito tayo for Tatay Tek Ram ikakaayos. Ang akin lang na huwag kayong masyadong makinig sa isa kasi kahit siya hindi nyo alam yung background information. Mas better yung magkaroon kayo ng observation sa lahat ng mga vloggers. Dito sabi pa nga, if you are a vloggers na may hinahawakang community, walang luma, walang bago. Lahat ay pantay-pantay, importante, lahat ay magandang ipapahiwatig. Maganda ang mga mensahe na legit at tunay. Hindi yung mga fake news ilantaran na ibalita sa publiko about kay Tatay Tek Ram. Ganun lang po dun, mga ka-idol. Uulitin po ni Kuya SMB na why na-mention to ni Kuya SMB kasi isa nga nangyayari ngayon na medyo dahan-dahan na umaalis si Dave sa poder ni Ursula. Siguro napapansin din ng bata na niluluko lang siya nito. Ginagamit lang siya nito sa sariling interest ni Ursula. Ganun lang po dun ng mga ka-idol. Yung point ni Kuya SMB na wag agad-agad maniniwala sa mga nakakapaligid sa iyo. Dahil hindi natin alam, even ikaw dito'y bago, tapos nagkaroon ka ng lumang vlog, yung luma ang sisira sa iyo punto por punto. Totoo po yun. Kaya mga supporters, be careful. Kasi hindi naman siguro masama na makinig kayo sa different ideas, different opinion ng mga vloggers underneath the crown. Ganun lang po doon mga kaidlo kay point ni Kuya SMB. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Oy, maraming salamat. Hanggang dito na lang po tayo mga ka-Tekram. Sa mga hindi pa nakakilala, I am Kuya SMB. Don't be forget na kung gusto niyo akong asawain, subscribe na po. But I mean asawain partnership with SMB. Nandito lang po ako.
alang-alang po sa inyo. May maraming salamat, hanggang dito na lang ha. God bless, mabuhay po kayong lahat. Sabi pa nga, walang mananaig sa kabutihan kung pairalin ang ginagawa mong kasamaan. So hanggang dito na lang. God bless. Happy Halloween po sa inyong lahat.